What if hindi nanalo si Mayor Isko, mga taga-Batang Maynila? Ano kaya ang kahihinatnan ulit ng bagong Maynila? Paano na ulit yung mga legacy na nagawa ni Mayor Isko, yung mga ginawa niyang pagbabago sa ilang bahagi o sa buong Maynila? Paano na lang ang Divisoria katulad ng nakikita ninyo ngayon? Kahit papaano, umaaliwalas na po ang Divisoria. Kitang-kita niya naman ngayon. Napakaganda at ayos ngayon dito. So kahit paano ay nagkakaroon ng kalinisan. Diba? Oh, ayan. Kaya naman pala. Bakit hindi pa ginawa noon? Kung kailan paalis na siya, kung kailan papasok na ulit si Mayor Isko, saka naman nagkaroon ng ganitong klase ng aksyon dito sa Divisoria. E di sana, hindi siya kinagalitan ng mga taga-Maynila dahil sa kanyang ginawa dito sa Maynila. At ito, mga kababayan, malapit na po ang pipintong pag-upo ni Mayor Isko. Asahan natin na sa pag-upo niya ay siguradong manunumbalik muli ang dangal at ang ganda ng Maynila. Sa ngayon, maghintay tayo mga kababayan, mga taga-Batang Maynila, at magsisimula na ulit ang kaayusan, ang sigla dito sa Maynila. Di ko alam pero nung si Yorme ang nakaupo, para bang ang sarap-sarap tumira sa Maynila, para ang safe tumira sa Maynila. Nung nawala siya, ay parang biglang nagbago ang lahat. Diba mga Batang Maynila? Sigurado, yung iba sa inyo nararamdaman din yan. Sa ngayon, medyo safe na ulit, medyo feeling safe na ulit tayo dahil nga papalapit na ulit si Mayor Isko at magkakaroon na ulit ng seguridad ang Maynila. So makikita nyo sa ngayon, binabaybay natin itong bahagi ng CM Recto dito sa Divisoria. Mapapansin ninyo, nagpapaligo ng tubig. Ito po ang mga taga MDRRMO ng Maynila. Dito sa kabilang bahagi na po ito, mapapansin ninyo ay mga basura na tanggal na rin. At yung mga tricycle driver po at saka yung mga nagtitinda, sinasamantala na po nila yung ilang araw nilang pwede silang magparada rito at magtinda. Dahil siguradong pag-upo ni Mayor Isko ay magiging malinis na po ulit ang bawat kalsada dito sa Maynila. Yun lang naman po ang gusto ni Yorme, magkaroon ng kaayusan dito sa Maynila dahil ang Maynila ang sentro ng buong Pilipinas. Kaya naman ginagawa niya ang lahat para maging maayos itong kanyang syudad na aalagaan sa loob ulit ng 3 taon. So makikita ninyo, napakaluwag ngayon dito sa bahaging ito ng Divisoria. At kung mapapansin po ninyo, wala na rin yung mga basura. So bakit ngayon, Bakit hindi pa ginawa noon? Bakit ngayon lang ulit nagkakaroon ng ganito? Hindi natin to nakita noon. Aminado po tayo dyan mga kabayan. Hindi natin to nakita noon. Nakikita natin noon, pinabayaan, parang walang ginawang pagbabago dito sa Maynila. Kung ano yung ginawa na Isko, yun pa rin nakikita natin at nakikita natin noon. Walang pinagbago, walang dinagdag mga kababayan. At ito, sana ang mga tao, ang mga nakatira dito sa Maynila, mga nagtitinda, magkaroon po ng disiplina, Kasi ininong mahalaga tulungan din po natin ang ating pamahalaan. Tulungan natin yung mga namumuno dito sa lugar natin. Dahil kapag pinagsama po yung kanilang sipag at disiplina ng mga mamamayan, mas magiging maayos po ang kahihinatnan at kalalabasan ng bawat lugar dito sa ating bansang Pilipinas. So sana po ay magkaisa tayo at maging maayos sana itong ating itong Maynila at ang ating bansang Pilipinas. Ilaman po at maraming salamat mga kababayan. Mag-ingat po tayong lahat. Mag-ingat po tayong lagi kung saan man tayo napunta. God bless po and God first mga taga-Batang Maynila.